today. We're talking about the siblings of the family. So the only siblings that we discussed po is Valentine yung college. First, we're going to talk about the model for the natin. Second model for the second model setup and kind of one especially inside mga class. Okay? So let's start with Valentine yung college. Kita natin, si Valentine yung college class process Valentine dialysis or Valentinosis. Actually, this is a zoonotic disease. Bakit? They infect or the normal host of these parasites is pigs. Okay na? Or the pigs. Yung mga normal host lang na parasite na ito. But then again, nagiging accidental host tayo. Okay? Accidental host yung human kasi we can acquire this Valentine colon and causes disease like your Valentine dialysis. And makikita nyo, or pakilagyan yung start, or ano ba yan para ma-remember ninyo? The largest protozoan parasite. Okay na? Tatanungin yan kahit saan, sino yung largest protozoan? That is your Valentine colon. Kasi later on, may tatanungin na naman, largest nematode, largest testode. So ngayon, largest protozoan naman. So, kindly remember that one. And again, among the ciliates, this is the only ciliates capable of disease to human cells. Kaya siya yung inaaralan natin sa dami-dami mga ciliates, si Valentine colon na clinically significant. Now, for the life cycle, kung titingnan ninyo, halos the same lang sila na mga commensal. Wala siyang, hindi siya nagkakaroon ng extra intestinal migration, but then again, yung mode of transmission nila halos pareho lang. So, ano yung infected stage dito? That is your mature cyst lang, or the mature cyst of Valentine colon. So, once the host ingest the mature cyst, paano ma-ingest? Through ingestion of contaminated food and water with mature cyst. Okay, hindi pwede immature, hindi pwede na egg lang, or ang egg ay trophozoite ang makuha. Dapat mature cyst talaga. So pag once na-ingest na yan, same with the commensal amoebae, pupunta pa rin yan sa small intestine and doon magpa-perform na excitation. So same, from cyst, nagiging trophozoite, and yung trophozoite mag-multiply through binary fission, and yung trophozoite na yan, mag-i-invade ng another intestinal area, pupunta sa large intestine, and maka-undergo na naman ng encystation para maging cystation ulit, and makapasok na yung host na infective cyst stage. Ganun pa rin yung yung cycle. And yung mga trophozoite na to, they attach to the intestinal mucosa and causing disruption para magkaroon ng diarrhea yung patient. So, ganun. So, later on, i-discuss natin kung ano yung mga condition or clinical manifestation na nangyayari. But the cycle itself is similar lang. Ingestion of mature cyst, transforming to trophozoite, which is the constellation of the Hachimon. Okay. Okay, again ha, pag ma-ingest mo yung sorry, hindi ko ka talaga kaya kasasalit ko siya. Pag ma-ingest mo yung cyst, mature cyst, ang natin dito is pupunta lang talaga siya sa intestine. Walang ibang habitat nila is kundi sa particularly sa small intestine na nila sila pupunta. Now, for the structure of these ciliates, kung titignan natin, lakihan ko lang para mag-visualize nyo yung cilia niya. Pag sinabi natin cilia, hair-like projection. Again nga, cilia or hair-like projection. So, parang visible naman dito yung mga hair-like
the nutrients to the host. So through the macronucleus, dyan siya kumukuha ng nutrients niya. Dyan yan yung ginagamit niya para may nutrients yung parasite. Pero for micronucleus naman, which is rounded in shape, may mga rounds din siya na shape dyan, that is for reproduction. So nandyan yung genitals ng mga Balatidum coli. So either male Balatidum coli or female Balatidum coli. So may mga genitals din sila. And it has contractile ductus as well as mucosis naman. So again, kindly remember lang na si trophocyte na Balatidum coli, different siya sa amoeba kasi nga 2 nucleus. Yun yung parang difference ng mga trophocyte nila. And as well as the motility. So huwag kakalimutan kung ano yung motility ng Balatidum coli. Now, yung sa nucleus, ito yung nucleus. Mga macronucleus and may mga circle na mga micronucleus. Okay na, si Tito glycogen, magkaiba yung glycogen dati. Pero ito, macronucleus parang bean-shaped nucleus. And yung mga bilog dito, kapita ko sa C-stage, parang ganito. C-stage, ito yung macronucleus. Ito naman yung mga micronucleus. So hindi siya binibilang. Unlike sa C-stage ng amoeba, binibilang natin. So ilan ba yung trophocyte ay yung nucleus na Italy Stylitica? 1 to 4 ang coli, 1 to 8 naman. So dito, mas dalawa lang talaga, macro or micronucleus. So sa C-stage naman niya, spherical or ovoid, pwede yan siya covered in thick CXL wall or refractive double wall. So yan sila kasi ito, pag i-check mo yun sa under the microscope, double wall yan sila ng mga parasite or the Balatidum coli. So unlike sa amoeba, every time na mag-undergo ng encystation, yung trophocytosis, depende yan siya nagiging immature to mature. So from one nucleus, dadami up to 4 to Stylitica up to 8 to coli. But in this case, pag once mag-undergo ng encystation ng trophocyte, same nucleus lang, hindi na dumadami. So kung sinabi natin macro o micronucleus lang, yun lang din yung nucleus niya after encystation. So wala siyang immature. Parang pag-transform niya sa trophocytosis, ganito kakayo siya. Unlike sa amoeba na magsiseries pa ng maturation, from immature to mature. So yan yung kaibahan nila. Okay? Paano naman yung kinukos nila na disease? Like the clinical manifestation. So similar with your Italy-Stylitica, it causes ulceration pa rin. Pero tinatawag natin na balantidiasis or intestinal ulceration that is caused by an enzyme, hyaluronidase. So yung hyaluronidase, ito na enzyme, this is a spreading factor. Okay na? Pakikita na one. Spreading factor, that is why yung ulceration nag-spread. So kung titignan natin, what's the difference between the ulceration of Italy-Stylitica plus shape? Ibig sabihin, narrow yung neck, wide yung bottom. Pero dito, kay Balatidum sa Balatidum coli, tingnan natin yung ulceration, wide yung neck, tapos rounded yung wing. Again na, ano yung kay coli? Narrow yung neck, wide yung wings. Pero dito, wide yung neck, rounded yung wings. Okay, so yan yung kaibahan nila kasi baka lalabas sa exam, the difference between Italy-Stylitica ulceration and Balatidum coli ulceration. So flat shape, dun kay Italy-Stylitica, rounded base naman kay Balatidum coli. So kayo i-take note
duodenales. Mga bakit pinangalanan ng duodenales? Kasi di impact the duodenal or duodenum area ng small intestine. Kasi di ba yung small intestine may part yan? Ay, small pala. Large pala. Large? Large? Small, sorry. Small, diba? Meron tayong ilium, jejunum, and duodenum. So, ano yung part na present in Jarvis sa duodenal area? So, sometimes closer to the duodenal and jejunum area. So, duodenal and jejunal aspirate yung kinukuha natin para makuha o ma-identify natin si Giardia duodenalis. Kaya siya pinabalanan na duodenalis. Now, for the life cycle, same lang ng life cycle nito siya. So, yung C stage, makukuha mo din through ingestion of contaminated food and water. And after that, yung C, pupunta sa small intestine, mag-undergo ng excitation, magiging trophocyte, multiply to binary division. Again, ano yung binary division? Division of cytoplasm and nucleus. The same lang yan siya. So, after that, magta-transform na ng cystic and integrate other part of the intestine. Okay? Now, discuss muna natin ang itsura ng mga trophocyte stage nila. Sa trophocyte stage, pyrethroid or teardrop cell or teardrop stage. Teardrop yung mukha. So, para sa mukha na. So, titingnan niyo dito, para sa teardrop cell lang yung Giardia duodenalis. Yung nucleus niya, it has two ovoidal nuclei with a large caryosome. Okay? Dito class A, zoom in ko lang para mas ano ninyo yung sura niya. Ito yung nucleus. Okay? Dito yung nucleus na part. Ito yung nucleus na part. Ito parang eyes niya na nakikita ninyo, that's the caryosome. Okay? So, napakalaki na caryosome na. Kaya siya tinawag na old man with eyeglasses daw. So, lahat na nakikita ninyo na may eyeglasses ngayon, pakalanan ninyo, Giardia labia trophocyte. Para hindi maka-libutan. Kasi na, may eyeglasses, old man, ay wearing eyeglasses, so Giardia trophocyte na yan siya, the nucleus. And it has dorsal convex and ventral naman concave with sucking or sucking disc na present as well as the axon star. So, dito yun siya kasi mga sucking disc nila dito, may mga sucking disc din siya at ang axon star na present dito. And aside from that, it has 4 pairs of flagella. So, yung flagella na dito ba, nandito yan, one, isang pair, dalawa, another pair dito, and may pair pa yan dito. So, parang si Plankton na may mga pero si Plankton later na yun sa paglalagyan ng terminals. Nag-duel siya pero ngayon, parang siya teardrop na may buo. Okay? So, again, each flagella yun siya or 4 pairs of flagella. Now, we're talking about the motility. So, di ba kanina, na-mention natin yung mga motility. Ito, meron siya characteristics, floating, leaf-like motility. Kita na mo daw sa design. Di ba, para siyang teardrop na daw sa design. Pag magbaba po sa daw sa design sa pagadol. Okay? So, again, si Sadomonas pagadol. Kasi Sadomonas kasi intalibay sulitika para pagano'n lang nila pa slide yung tangga. Si Balatin yung collar global. Ito naman, floating like motility. Na, so, pag once nakakita ka ng design, uy, floating like motility, Giardia duodenalis. Para at least hindi maka-remote. Kasi na,
solution. Okay? So dito, ito yung mga virulence factor. Pag sinabi natin virulence factor, ito yung ginagawa ng parasite to cause disease. Okay, not to cause disease. So ano yung ginagawa dito? Ability to alter the mucosal intestinal cells once it has attached to the apical portion of the enterocyte. So ito mga enterocyte, ito yung mga cells present in the intestinal mucosa. So once the parasite attached to the enterocyte, ano yung ginagawa nila? At maximal body temperature daw, they are stable at the pH 7.8 to 8.0. So they are present or capable sila in a slightly or alkaline na environment. After that, they produce lectin plus and decrease maltase and sucrase activity. Aside from that, they rearrange the cytoskeleton in human colonic and duodenal monolayers and disrupt cellular tight junctions and increase epithelial permeability. So dito plus, ang mangyayari dito, after niya magawa ito lahat, nagkakos na kaagad ng diarrhea sa patient. Okay? So dito, incubation period nasa 1 to 4 weeks, average of 9 days. So acute infection, nakakakita tayo ng plannus with an odor of rotten eggs. Nakaamoy na kayo ng itlog na panis na itlog. Nakaamoy na kayo na hindi pa. Yung iba hindi pa, pero try ninyo. Mag-open kayo ng itlog, hayaan nyo lang dyan. Tapos, mga ilang araw amuyin nito. Ganon yung amoy niya. So, guys, very typical na dapat importante yung odor. Kasi nga diba, sa amoeba, stilitica, pag may amoeba nga cause by amoeba stilitica, anong odor ng stool? Fishy odor. Malansa yung amoy. So, if ever meron kang dyan, ordinary odor, para kang nakakita o ulog na ito. Okay. Kung sa palang malansa na egg. Okay, ganun. Rotten egg or panis na itlog. Ganun yung makaamoy yun. So, pag ganyan na yung amoy mo, let's say for example, nakag-receive ka ng stool sample. Pag open mo pa lang, malansa. So, ano expectation ka ng brain mo? Intahin ba? Istilitica. So, yung hahanapin mo ano na microscope, makahanap ka na ilalim ng istilitica. Next, naka-open ka ngayon ng stool sample. Pag open mo, rotten eggs, yung amoy ko, yung sa maling broccoli, itlog na ako, kasi amoy na itlog ni. So, after ano yung hanapin mo, ano yung microscope? Giardia naman. So, very important yung odor. Hindi natin nire-report, pero it can signify ano yung infection na present. Okay? So, aside from that, nagkakaroon ng abdominal bloating, nausea, anorexia, sige kakain, pero binasuka mo
siya. If ever, may Georgia doon na. So again, this is a string test or internal test to diagnose or to demonstrate Georgia trophozoite. So, grabe na talaga yung infection mo, every infection, makukuha mo na yun siya. What if mo, malipag na lang po, may mga tao kasi na hindi nag-grapong, so ito na lang yung ginagawa. Okay? And aside from that, lalo sa mga first world country, mga mayayamang lugar, yung ginagawa nila, pwede na mag-detect na lang tayo ng antigen. Isa mag-microscopy pa ka, may kit na yan sila, test kit, using immunochromatographic assay. Test kit lang yan siya, na yung small sample, ihalo mo lang sa reagent, mix mo lang, drop mo lang, pag mag-positive for the CWP1, ibig sabihin, positive ka na with Georgia antigen. Kasi, madidetect naman si CWP1. Pero meron ba yun dito sa Philippines? Wala. Okay, wala yan. Unless you order mo sa ibang country, dalhin mo dito, ay magpalit ako ng mas sample, isa pa patient 1, mix ko sa reagent, drop ko. Tingnan mo kung mag-positive. So, pag mag-positive, positive ka with Georgia antigen. Ano yung antigen, ma'am? The CWP1 antigen. Or, the gold standard. Pag sinabi natin gold standard, highest combination of sensitivity and specificity. So, ibig sabihin, specific talaga siya for Georgia lambda. Specific, sensitive talaga siya either positive or negative. Saan yun siya? Direct fluorescent antibody acid. Okay, so yun yung gagamitin natin. And again, for treatment, same lang din. Patusukan pa rin yan. Retinol. So oral, 250 milligrams, 3 times a day for 5 to 7 days. Yung alternative drug naman, tinidazole, furazolidone, and albendazole. So again na, yan lang yan sila mga parasite. Okay? Now next, si Georgia. Ang galing naman. Okay, so kaya-kaya aralin si Valentinio. Ano motivation ni Valentinio? Ano? Old man wearing eyeglasses. Okay. Sige, ano yung test? Ano yung same test that can demonstrate Georgia trophozoite? Okay, test. The gold standard test? Okay, so again, ma'am, please remember. Now, another parasite. So, pag tatlo natin, Trichomonas vaginalis. Ito yung gusto. Kasi ma'am, very nakakamiss. Okay? So, Trichomonas vaginalis or yung e-watch na kung tawagin para mas mabilis. Causes trichomoniasis or ping-pong disease. So, pasa-pasa lang yan siya. So, ano yung mode of transmission? Sexually transmitted disease or sexual intercourse. Pag may nagsasagot, ano yung mode of transmission? Sexual. Usa mo lang na sex. Male or female. Okay? Dapat sexual intercourse or sexually transmitted disease natin. So, saan yung habitat nila? In the genitals. The genitals of the male or genitals of the female yan siya. Or possible din in the gastrointestinal tract or yung sa gut natin. So, in this case, ito sila yung mga flagellate na walang C-stage. Okay, na walang C-stage. Kasi nga, trophozoite stage lang ito sila. Diretso-diretso. Kasi hindi naman sila dadaan sa stomach. Hindi sila makakain. Ma'am, akala ko ba nakapunta sila sa gut? How? Sige daw. Mawawala naman yung imagination niyo. Paano napunta sa gut yung ano? Eh, ma'am, hindi yan sila pumunta na pasaka. No. Napaka-intense kasi na ginagawa ng mga male and female. Alam mo na yun. Diba? May iba na po-oral sila. Diba? O, mga alalaki mo na, hindi na tayo sex education tayo. Yung iba, grabe, napaka-harsh na ginagawa nila sa buhay. Kaya, yung parasite tinapad na sa genitals, napupunta sa dad. Kasi anong ginagawa? Pinakain kasi nila. Okay? Ganun yung nangyayari. Okay? Okay. Para diba? Kaya parang ano nangyayari? Again, sex education tayo ngayon. Okay? So, dito class, ang nangyayari dito, binary fission, multiplication nila, pero longitudinal
blood level. Okay? Next naman, ano yung mga diagnostic test natin for Trichomonas vaginalis? Dito agad, saline preparation o vaginal fluid, or pwede din tayo gumamit ng culture media. So dito, ito yung gold standard. Pag sinabi natin, the best method talaga basta sinabi niya na gold standard. Okay? So dito, gagamit tayo ng diamond, modified, medium. Ito yung mga culture media na ginagamit to identify Trichomonas vaginalis. So, Greenberg, Invitation, in-watch, TFTV test. Or aside from that, pag-perform din tayo ng pap smear. Yung pap smear, mag-speculum examination, tingnan yung cervix, kuha ng sample, i-smear sa slide. Pag-smear sa slide, i-submit for stain. Gagamit tayo ng Gemsa, the Pampanikilaw, Romanowski, or Apelin orange na mga stain. Yan yung pap smear. Actually, sa pap smear, pinakaano talaga na stain isla, Pampanikilaw. Okay, Pampanikilaw stain. Pero itong mga Gemsa, Romanowski, sa mga blood cells or human blood cells, yan yung ginagamit natin pang stain. Pero itong Apelin orange pang mga tissue. Lalo na itong mga Pampanikilaw, tissue naman yung stain natin dyan. So, pagdating ninyo ng histology, baka ma-discuss yan or kung hindi dyan, sa histopathology yan siya ma-discuss. Okay? Kung hindi ma-discuss sa histology, sa histopathology yan siya i-discuss. And again, aside from that, antigen detection test, or PCR naman or polymerase chain reaction. Okay? Sige. So, as for the treatment natin, metronidazole at nitirazole yan siya, 2 grams as single dose, or drug of choice naman metronidazole lang in pregnant women. Okay? So, another is, itong mga other Trichomonas species natin. So, yung Trichomonas hominis and Trichomonas tenax. Ano yung kaibahan nila? So, check natin dito sa table. Sa table, habitat. Hominis sa intestine, tenax sa oral cavity. So, ibig sabihin, if ever makikita-case ka, possible matatransfer mo si Trichomonas tenax
the cost of the confusers. Okay na? They will be the cost of the confusers. Kasi minsan, sila yung